Ako si Padre Salvi, ang pumalit na kura sa San Diego. Payat, tahimik at laging nakayuko. Marami ang nagsasabing mahina ako. Marahil nga'y totoo. Pero ang totoo ring hindi nila alam. Ako'y nakikinig, nagmamasid, at nagtatago ng lihim na apoy sa dibdib. Dumating ako sa San Diego kapalit ni Padre Damaso. Siya'y maingay at matapang. Ako na may banayad at tila mahina. Pero hindi ako pumapalya sa aking tungkulin. Nagmimisa, nagdarasal, nag-aayuno, nagpapayo. Sa likod ng lahat ng iyon, tinatandaan ko ang bawat muka, bawat salita, bawat kilos ng mga tao, lalo na ng mga may hawak ng kapangyarihan. Kailangan ko yun para mapanatiling sunod sa simbahan ng bayan. At saka, naroon si Maria Clara. Una ko siyang nakita sa misa. Siya'y tahimik, marangal, at parang liwanag sa loob ng simbahan. Ang kanyang boses sa koro, ang kanyang paggalaw sa prosesyon, ang kanyang ngiti sa hardin ni Kapitan Tiago. Lahat ay kumakalampag sa dibdib ko. Ako'y pari. Hindi ako dapat mahulog sa ganitong damdamin. Pero tao rin ako. Sa gabi, habang hawak ko ang aklat ng panalangin, pangalan niya ang nasa isip ko. Sa umaga, sa tunog ng kampana, mukha niya ang naaalala ko. Lihim itong apoy na pilit kong tinatakpan ng abito. Nagbalik sa bayan si Crisostomo Ibarra. May dala siyang pangarap, paaralan para sa mga bata, pag-unlad para sa San Diego. Maganda sana. Pero ang mga pagbabago ay parang daluyong na maaaring tumama sa pader ng simbahan. Kapag nagising ang isip ng tao, baka hindi na sila matakot. Kapag hindi na sila natatakot, baka hindi na sila makinig. Kaya naging maingat ako. Nakipag-usap ako sa mga opisyal, nagpaalala sa mga may kapangyarihan, nagbigay ng payo na parang mabuti, ngunit may tinatagong pag-iingat. Hindi kailangang sumigaw para pumatay ng pangarap. Minsan, sapat na ang bulong. Sa kumbento, nakilala ko si Sisa, ina ni na Basilio at Crispin, mga batang sakristan. Isang gabi, may nawawalang pera. Nagduda ang leader ng mga sakristan. Si Basilio ay tumakas. Si Crispin, hindi na nakita. Si Sisa ay umiiyak sa harap ko. Ngayo'y sira na ang bait, wasak ang puso. Dapat sana'y kumampi ako sa awa, pero pinili ko ang batas ng kumbento. Pinili ko ang tahimik na pagtingin, hindi ang tulong. Hanggang ngayon, sa bawat tunog ng kampana, parang naririnig ko ang yabag ng batang iyon sa hagdan. At sa bawat dasal, nakikita ko ang mata ni Sisa, humihingi ng hustisya na hindi ko ibinigay. At si Maria Clara, alam kong mahal niya si Ibarra, pero may hawak ako. Mga liham, mga lihim, mga katotohanang nakapipilas ng puso. Sa kumpisal, sa likod ng rehas, naroon ang kapangyarihan ng isang pari. Kapag sinabi kong pinatatawad ko na, ako rin ang pumipili kung sino ang lalaya at sino ang magkakadena. Inilapit ko sa kanya ang daan tungo sa kumbento. Pinili niya iyon, hindi dahil masaya siya, kundi dahil natakot, dahil nasaktan, dahil tila wala ng daan pabalik. At ako, habang siya'y papalayo sa mundong may pag-ibig, ay nanatiling parang banal. Pero sa loob ko, alam kong ako ang nagtulak. May nagsasabing ako'y laging may sakit, laging pagod. Baka dahil unti-unti akong kinakain ng sarili kong lihim. Hindi ako sumisigaw tulad ni Padre Damaso. Pero mas mabigat marahil ang mga bulong ko. Sa bawat ama namin na binibigkas ko, sumasabay ang alaala. Si Ibarra sa harap ng hukuman, si Sisa sa gilid ng kumbento, si Crispin sa dilim ng kampanaryo, at si Maria Clara sa pinto ng kumbento. Lumilingon, umiiyak, naglalaho sa anino. Ako si Padre Salvi, pari ng San Diego at alipin ng isang lihim na pag-ibig.
Ginawa ko ang tungkulin ko ayon sa aklat at batas. Pinangalagaan ko ang pangalan ng simbahan, kahit kapalit nito ang katahimikan ng mga mahihina. Kung ako'y huhusgahan, wala akong ihaharap, kundi ang rosaryo at payat ng ngiti, sapagkat ang dumi sa aking kamay ay hindi dugo, kundi tinta ng liham, lagda sa papel, at mga salitang binitawan sa tamang sandali upang ipako ang kapalaran ng iba. Kung tatanungin ninyo kung nagsisisi ako, di ko alam. Sa harap ng altar, idinidikit ko ang aking noo sa malamig na bato at inuusal ang mga dasal na kabisado ko. Ngunit sa pinakaloob, may isang daing na ayaw lumabas, na sana sa isang araw na matahimik ang kampana at walang laman ng simbahan, mawala ang apoy na ito sa dibdib ko. Ang lihim na pagtingin kay Maria Clara upang sa wakas maging tunay na pari ako at hindi isang taong nagtatago sa abito ang pusong hindi malaya.